Huling weekend na bago magpasko, kaya naman marami ngayon ang dagsa sa mga mall at sa mga tiyangge para sa last-minute Christmas shopping. Kamusta naman kaya ang lagay ng traffic? Live mula sa Green Hills sa San Juan, may report si Jamie Santos. Jamie? Jessica, sa mga nagagahol ng mamili at late nang lumabas ng kanilang mga trabaho at nagagahol na nga dito sa pamimili ng kanilang Christmas gift, wala silang problemahin dahil hanggang hating gabi bukas itong Green Hills Night Market dito sa San Juan. Di bali nang maipit sa siksikan sa Divisoria, Maynila, basta't makahabol sa pamimili ng regalo. 9 na araw na lang kasi, Pasko na. Kahit gaano pa kalayo ang pinanggalingan, dumarayo ang maraming mamimili rito para makamura sa pangregalo. Meron kami ng promo, saka pang sale. At kasabay ng pagdagsa ng mga mamimili ang samut-sari ring aberya. Mga batang nawawala. Ang kadalasang rito, ang mga batang nawawala kasi sa overcrowded na, nabibitawan yung mga bata. Kaya paalala ng mga otoridad, maging alerto sa paligid. Huwag nang magsama ng bata at iwasang magsuot ng mga takaw-nakaw na accessory sa katawan. Todo bantay rin ang security sa mga mall. Maigpit pa rin po tayo. At yun nga po, yung napakahalaga nung yung body frisking talaga at saka yung bag search. Dinudumog na rin ng mga mamimili ang Green Hills Shopping Center sa San Juan. Pagsapit pa lang ng alas 6 ng gabi, marami ang ngayon pa lang magsha-shopping ng mga bagong damit at pangregalo. Dahil kahapon lang daw dumating ang kanilang budget. Pagdating naman sa Noche Buena items, ang sabi ng DTI o Department of Trade and Industry, walang dapat ipag-alala ang publiko dahil walang pagtaas sa presyo ng mga ito. Pero kanina, nadiskubre ang ilang tindahan sa Taguig na nagdadagdag sa itinakdang SRP o suggested retail price. Wala ring presyo ang ilan sa mga itinitinda na isang paglabag sa price tag law. Nag-iwan kami ng notice of, show cause muna kung bakit hindi sila kakasuhan. Dahil doon sa kanilang overprice. Pasok naman sa SRP ang mga Noche Buena item sa isang malaking pamilihan din sa Taguig na ininspeksyon ng DTI. Sa Mega Q Mart sa Quezon City, bagamat di pa rin naiinspeksyon ng DTI, siniguro ng pwestong ito na patas ang kanilang presyo. Ang mga mamimili, kanya-kanyang diskarte para makamenos. I always compare kasi kung ito mas mura. Para po sure, ang pinakamaganda is maglista tayo. At dahil karamihan na sa labas para mamili o kaya naman ay mag-Christmas party, maghanda na rin sa matinding traffic. Pero kapansin-pansin na mula sa dating siksikan na southbound lane ng EDSA Cubao ibabaw tuwing rush hour, kaninang umaga, halos walang bus o sasakyang dumaraan o tumitigil sa tapat ng tinatayang 26 na Provincial Bus Terminal sa Cubao sa Quezon City. Mula alas 6 hanggang alas 10 ng umaga, walang bus na pwedeng pumasok sa kanilang mga terminal sa EDSA at bawal din ang pag-pick up ng pasahero sa lansangan. Today was good. If you pass through that area around that time, talagang maluwag. And it even made us realize that number one, to really open it up more, tanggalin na yung barrier. Pero paglagpas ng EDSA Cubao, labo-labo na muli ang mga bus at pribadong sasakyan. Nagtatraffic din sa alternatibong ruta ng E. Rodriguez. Pero para sa MMDA, senyalis ang bahagyang pagluwag ng traffic sa Cubao na tama ang desisyon na tanggalin ang mga bus terminal sa EDSA at ituloy ang pagtayo ng North at South Integrated Bus Terminal. Jessica, sa mga oras na ito ay bahagya ng bumilis itong daloy ng trapiko dito sa papasok ng Green Hills. Hindi katulad kanina, nung rush hour, talaga namang bumper to bumper yung daloy ng trapiko. Pero hanggang papalalim ang gabi, ay tuloy-tuloy yung dating ng mga shoppers dito sa Green Hills Night Market. At kahit na nakakaranas ng manakanakang pag-ulan dito, hindi ito alintana ng mga shoppers at tuloy-tuloy sila sa kanilang pamimili. At para hindi naman tuloy-tuloy yung kanilang stress-free sa pamimili, ay mahigpit na seguridad ang ipinatutupad dito sa palibot ng Green Hills Night Market na tatagal hanggang January 1, 2017. Jessica? Jamie, ang napansin ko lang kasi nag-grocery ako kahapon, maraming items, lalo na yung mga tinatawag nilang mabili o fast-moving items sa panahong ito, katulad ng mga ingredients pang salad. Halos wala ka nang mabili, yung mga brands na dati tinatangkilik, talagang yung mga shelves kulang-kulang na yung laman.
Yes, Jessica, no, dito naman sa may Green Hills, no, kanina, nung pumasok naman tayo sa loob, meron naman na silang stock, no. Nandun na lang daw, nandun yung surge ng mga mimili, nandun yung nauubos yung mga pang-salad, pang-spaghetti nila. Pero kanina naman, meron na muling stock daw. At ayon naman dito sa grocery owner, tuloy-tuloy pa rin naman daw yung dating ng mga stock para naman doon sa mga hahabol sa last-minute shopping, pati sa kanilang pang-grocery, ay may mabibili pa rin yung mga shoppers, Jessica. So Jamie, paglilinaw lang, hindi na pwede ngayon gawing alibay o palusot ng mga grocery na kaya tumaas yung kanilang mga presyo dahil din mataas yung demand. Hindi na yan uubra ngayon, no? Kasi tama ba, dapat stricto yung pag-implement sa SRP at wala dapat price increase, no? Porque lang maraming bumibili ngayong Christmas season. Yes, Jessica, no, walang dapat mga nagtitinda, mga grocery owners, mga store owners, no, ang dapat lumagpas o magtaas ng presyo dahil mahigpit na pinatutupad ng DTI at mahigpit nilang binabantayan na dapat sundin ng mga grocery owners, store owners, yung SRP. At kailangan daw, kung may makita yung mga shoppers na lumabag dito, ay kailangan i-report ito sa kanila agad para naman, kumbaga, mabigyan ng penalty at liabilities itong mga store owners na to, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Jamie Santos.